Abala si Maria Clara sa kanyang pagtatahi at nag-aalala ito kung bakit natagalan ng dating ang minamahal niyang si Ibarra. Ang kanyang pagkainip ay napawi nang may nakita siyang kalasang pumarada sa harap ng kanilang tahanan. Magandang umaga po, Tia Isabel. Nais ko po sanang makausap si Maria Clara. Nandyan siya sa loob. Halika. Halika, pasok. Kumuistas, Ibarra? Salamat naman at muli kang lumalaw sa aming tahanan. Magandang tanghali po, Don Tiago. Nais ko lang po sanang makausap ni Maria. Abay, sige. Clarita, nais ka makausap ni Ibarra. Isabel, sunduin mo siya sa kanyang kwarto at malamang nag-aayos iyon o nahihiya. Ayan na siya, maaari na kayo mag-usap sa Sophia. Kailangan mo ba na maiinom, Ibarra? Gracias, Senyor. Ngunit hindi na po kailangan. Maya-maya pa, nakikita ang dalawang nag-uusap sa azotea. Napakaswerte ko at naipagkasundo tayo ng ating mga magulang upang ikasal. Kung hindi na ako makakakita pa ng isang babae. Napakatamis naman ang iyong dilak, Crisostomo. Siguro marahil diyan ay maraming kababaihan ang iyong nabihag sa mga bansang iyong napuntahan. Isang napakagandang obra maestra ng Diyos aking sinisinta. Bakit pa ba ako hanap ng iba? Sinungaling. Hindi ako maniniwalang sinisira mo ang iyong mga mata pagdating sa kagandahan ng ibang dilag sa Europa. Pagkatapos ng ilang minuto ng kanilang pag-uusap, napagdesisyonan ni Ibarra na magpaalam kay Maria Clara sapagkat pupunta ito sa isang pagdiriwang na kung tawagin ay Toros Los Santos. Tawid aking sinta, ngunit kailangan ko ng lisanin ang iyong piling. Naway gabayan ka ng Panginoon, Ibarra. Bakas sa mga mukha ni Maria Clara ang kalungkutan nang tuluyan na nga siyang lisanin ng kanyang minamahal na si Ibarra. Tingnan mo nga naman ang nagagawa ng pag-ibig, Isabel. Oo, Tiago. Sadyang napakatamis at napakapuno. Paano mo nalaman iyon? Hindi ka pa naman nakaranas na umibig, di ba? Ay, naku, Tiago. Ipitigil-tigilan mo nga. Hindi naman ako manhid sa mga dati kong manliligaw.